O, lalong nilubog mga kababayan ni Inday yung sarili niya. Bakit adyan Mr. Maravillas? Una, doon sa kanyang statement na I am appointing myself as a designated survivor. Nang tanungin siya, mga kababayan, kung mag-attend siya ng SONA ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya, no. I am appointing myself as a designated survivor. Ngayon, siyempre ayaw sang tantanan ng mga curious na media. Inihingan siya mga kababayan ng rason. Sabi ni Inday, hindi na niya ako magpapaliwanag pa. Nasabi ko na yung rason. Akala nila niya joke. So ang ibig sabihin niya mga kababayan, yung statement niya na I am designating myself, I am appointing myself as a designated survivor. Hindi joke. Tulad ng pagkakaintindi ng mga congressmen and other officials ng ating gobyerno. Diba ka nagjo-joke lang si Inday? Hindi daw joke. Di anuan niya Mr. Maravillas ang ibig sabihin ni Inday. May alam siya na nagpaplano na ma-wipe out mga kababayan ang lahat ng opisyal ng ating gobyerno, lalo na yung ating Pangulo. Kaya dinesignate na niya yung sarili niya, inappoint na niya yung sarili niya as designated survivor. Lalo niya Mr. Maravillas lumala po. Kaya sabi nga po natin, lalong nilubog ni Inday yung kanyang sarili. Ito yung sabi ngayon mga kababayan dito sa balita ng Impact Leadership po. So seryoso si Inday po, mga kababayan. So sabi niya rito, hindi na ako magpapaliwanag pa. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte refuses to elaborate on why she will not attend President Ferdinand Marcos Jr.'s third State of the Nation address or SONA next week. When asked for the reason, Duterte told GMA News Online in a text message that she had already given an explanation which was misunderstood as a joke or a bomb threat. She said she would not provide further clarification. Ayan po yung sabi niya. Nagsabi na ako ng rason, akala nila joke o bomb threat. Hindi na ako magpapaliwanag pa. So, ibig sabihin po, seryoso siya. Kasi hindi daw joke. Pero hindi din bomb threat. So talaga niya Mr. Maravillas, ang intensyon ng mga handlers ni Inday, tulad ng kanyang tatay, na malamang yung tatay niya yung author nito, magpalabas ng mga statement na pahulaan. Mga controversial statements para pag-usapan mga kababayan. Malamang, like father, like daughter po. Sabi ng iba, talaga niya Mr. Maravillas, may saltik. Maganda naman po ito na nilalabas ni Inday ang totoo niyang pagkatao para makapagdesisyon ng tama yung ating mga mamamayang Filipino. Kaya sa akin po, okay lang na magdaldal ng magdaldal. Itong si Inday, magpalabas ng mga pronouncement na alanganin para po makapagdesisyon ng tama yung ating mga mamamayang Filipino. Ladot ang intensyon mga kababayan ay to make over bilang Pangulo ng ating bansa kasi siya na mismo yung nagsabi na dinesignate na niya, inappoint na niya yung kanyang sarili as designated survivor. Tama. Yan, kung may mangyaring masama sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung saan kaya na-interpret ng mga mamamayan at ng mga opisyal as in bad taste. Kung baga reckless siya, reckless statement, tasteless, sabi nga po ni Coco Pimentel, yung pinakang latest na nagsalita. Sabi naman po ng isang congressman, toxic politics niya yung ginagawa ni Inday Sara. Sabi naman po ni Congressman Achua ng Manila, bad joke niya. Pero sabi ni Inday, hindi man na niya yan joke. Pero hindi na ako magpapaliwanag pa. Nasabi ko na niya yung rason. And because of this statement po, nag-ani na naman po ng mga negative reactions yung naging statement ni Inday. Ayan po mga kababayan, sabi ni Katrina Gomez Chua, dapat niya siyang imbestigahan. Dapat niya now na kung saan niya dinala yung confidential funds
Lagi na lang ganyan, kaya hindi umunlad ng Pinas. Napunta tuloy sa usapan ng confidential funds, mga kababayan. This plus niya, yung word statement niya na designated survivor, yun ang ibig sabihin na dapat imbestigahan. Sabi ni Rofi Sanchez, saan siya nag-survive, ma'am? No to any Duterte. Dumami mga insik at pugo dahil kay Poong Digong. Mamaya, malamang sabi talaga si Digong, mga kababayan. Yun na yung tinutumbok sa investigasyon ni Risa Ontiveros. Ibigay ko sa inyo mamaya yung kwento, mga kababayan. Sabi ni Rofi Sanchez, unseat niya si PBBM, kaya peace rally ko no, mga pamilya. Sabi ni Josil, Kabulaw, Gorgor Survivor. Talagang dinidisplay, mga kababayan niya, yung kanyang yung piklat sa kanyang lieg. Laging nakadisplay, mga kababayan. Ako tingin ko self-inflicted ito, mga kababayan, na piklat niya sa lieg. Sabi ni Oliver Lawas Borromeo, Congress should withhold all the budget of her office. Sabi ni Mario King Cruz, greed in power can lead to insanity. Di ba? Tama yung ating mga analysis. Negative yung impact po. Ang akala ng mga handlers ni Inday sa pagpapalabas niya ng mga ganyang pananalita, it will create curiosity at lalo siyang sisikat at magugusto sa kanya, maawa sa kanya yung ating mga mamamayang Filipino. Baliktad po yung epekto. Lalo nilulubog ni Inday yung kanyang sarili. Sabi nga natin, self-destruction yung ginagawa ni Inday. Self-political distraction. Sabi ni Nidia Verdadero, there's nothing to explain. Actions speak louder than words. She's so guilt-ridden that she cannot face her BFF, BBM anymore, knowing what her family is scheming to get rid of him and his administration. Being dim-witted, she might have an accidental slip of the tongue. Mahirap na. Malamang tama yung analysis po nitong si Nidia Verdadero. Slip of the tongue. Sabi ni Orlando Sionosa Jr., just like being silent about WPS issue, about still no explanation on the 125 million in 11 days. Pagkatapos, binibira ng todo, mga kababayan, ng mga DDS gorgor vloggers yung 20 million budget sa sona ng ating Pangulo. Grabe man na niya, 20 million pesos dahil lang sa pagkain. Sabi po ng Congress, ng Secretary General ng Congress po, hindi man lang yun sa pagkain, pati sa mga repairs and other preparations po para maisaayos ng maisagawa ng maayos po yung third zona ng ating Pangulong Bongbong. Ginagawa nila ng issue para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Na ang ibig sabihin, gustong magwaldas ng ganong kalaking halaga just for the zona. Ganon katindi. Yung mga 125 million pesos na confidential funds na ginastos po sa loob ng 11 days, wala mang paliwanag kung para saan yun. O diba? Itong 20 million pesos po, may paliwanag yung Congress kung ano yung paggagamitan, mga kababayan. So hindi man lang po yun sa catering, sa overall preparation po. And critical, mga kababayan, ngayon pati yung security ng ating Pangulong Bongbong Marcos with the event na nangyari with the incident na nangyari kay Trump. Di ba? So sabi dito ni Ryan Ricafort, show up or step down. Sayang lang ang tax. Sabi ni Laxma Imbogo, that was a threat and she should be considered as a designated suspect if something untoward happens. Now, if the police and intelligence community choose to pretend otherwise, it's their own responsibility. But that family has a tendency of fomenting violence and denying accountability at the same time. Sabi ni Joe Allen Jimenez na buong, may saltik pala talaga to. Sabi ni Leticia Galinato, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Sabi ni Susan Ramos sa Bonjok, good riddance, spoiled old woman. Sabi ni Lito Gilas, so totoo, may balak.
Sabi ni Victor Barile, full of air as always. Kita ninyo? Lahat negative yung reactions po ng mga mamamayang Filipino. Sabi ni Joy SB, paimportante. Sabi ni Sanchez JB, need a doctor. Sabi ni Jed Nobles sa Chanila, gigil pa nga. Sabi ni John Paul Cabidod, ambot sa imo Inday. Sabi ni Roel Albert Castro, so it's a threat. You see, mga kababayan? O ngayon, tungkol mga kababayan sa tatay ni Inday, nasabi natin sa investigasyon ni Risa Ontiveros tungkol sa Pogo in relation dito sa kinasangkutan ni Alice Goo. Ito na ngayon ang balita. Sabi dito sa Inquirer, the Pogo investigation spotlight may shift to former President Rodrigo Duterte if his ex-advisor Michael Yang's ties to these firms are proven, sabi po ni Hontiveros. Sabi si Maudix po. Sabi rito, Hontiveros revealed that Michael Yang's brother, Hon Jiang Yang, allegedly had direct transactions with Baufulan Development Incorporated, an alleged company of suspended Bamban Mayor Alice Goo, who has been tagged in illegal offshore gaming operation in Tarlac Province. Rimati po. Michael Yang served as Duterte's economic advisor. He is also one of the central figures in COVID-19 supplies scandal involving Pharmally Pharmaceutical Corporation. Kaya po sabi ni Hontiveros, may koneksyon na niya. Konektado ang issue sa Pogo sa issue ng Pharmally. Sabi niya, well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Pharmally, kundi dito sa Pogo, sa pamamagitan ng hindi lamang iisa, kundi iilang Pogo companies na ang mga papeles ay nahanap sa mga raided na Pogo Hub tulad ng Bamban Tarlac. Then, syempre, dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente, then, of course, maitatanong din namin kung ano ang posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Sabi po ni Ontiveros. Sa lumalalim mga kababayan, lahat papunta sa direksyon ng Davao. So sabi dyan mga kababayan, Yang may be involved in criminal activities related to offshore gaming operations since his firm, Sionwi Technologies Incorporated, uses the same email address as that of Brick Hearts Technologies Incorporated, Pogo, which documents were found in the raided Bamban Offshore Gaming Center. The senator also pointed out that Goo was maybe connected to bigger syndicates because her Baufulan Development Incorporated anya, where the facility of the raided Bamban-based gaming company named Sunwan Technology Incorporated was built, had direct transactions with Michael Yang's brother na si Hon Jiang Yang. Pero mukhang Pharmally Group ito, same cast of characters, kaya malagang we get into the root of it dahil mukhang itong grupong ito, itong Pharmally Group ay posibleng nandun nga sa roots ng problema natin sa Pogo. So, nagiging very, very exciting mga kababayan ang drama sa Senado at connecting the dots, ang direksyon mga kababayan papunta sa bahay ni Maudix. Papunta mga kababayan sa Davao. The same group. Anyway, subaybayan na lang po natin yung mga kwentong ito sa mga susunod na araw. Yan lang po yung ating short video for now. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.